So yo, what's up? Isang mapagpalang araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga ka-squatter, no? So, marami kasi akong alam mo 'yon, yung kung pagka nalaman nila squatter yung isang lugar, masyado natin silang dinadown. Maraming mga ganun. Pero hindi lahat ng tao is ganun. So, ano nga ba yung squatter? Ngayon, yung para sa akin, may opinion, ang squatter kasi, sila yung mga pamilya o mga tao na walang sariling lupa na kung saan-saan tumitira, may bakanting lote, may private na property, tinitira nila yan. So, yun yung mga squatter. So, hindi naman, para sa akin, hindi naman lahat ng nasa squatter is pare-parehas ng pagkatao o ugali. Hindi naman pag sinabi mong squatter, lahat yan magnanakaw. Mga nakatira, magnanakaw. Mga nakatira dyan, adik. Mga nakatira dyan, walang pinag-aralan. Mga manahinang nila. Hindi ganon. Meron naman talagang mga tao sa squatter na marunong rumispeto, marunong makipagkapwa-tao. Meron din mga tao na sadyang nagsisikap para sa sarili nila. Kasi ayaw na nila yung ganong buhay. Ayaw na nila yung nandun sila sa estado ng pamumuhay na walang sariling tirahan, walang sariling lupa, ganun ba? Walang property in short term. So, syempre, kaya nga nagsisikap sila, pinag-aaral yung mga anak nila kasi ayaw nilang maranasan yon. At isa doon ay hindi lahat ng nasa squatter ay pare-parehas ng pagkatao. Hindi naman porket na sinabing nakatira ka sa squatter, timano, isa ka na magnanakaw. Hindi ho ganun. Halimbawa, kung ang isang tao isang konsehal, pero nakatira siya sa squatter, o isang sinatawag na teacher, pero nakatira siya sa isang squatter, masasabi mo bang masama yun? Masasabi mo ba na isa siyang masamang tao? Di ba? Hindi. Kumbaga, hindi lahat ng tao nasa squatter, mga tamad. Kumbaga, meron talaga dyan ng mga tao, may mga pamilya, may mga magulang dyan na nagsisikap para sa pamilya nila. Kaya alisin na natin sa mindset natin yun na basta squatter, parang kung ituring ng ilan parang salot-salipunan. Di ba, yung ilan sa atin mga nasa squatter, sila yung mga, hindi naman lahat doon mahirap na mahirap. Meron din naman talagang, merong kaya. Iba nga doon, mga nakamotor pa merong kaya talaga na kumain ng 3 beses sa isang araw o sobra pa. Meron din naman talagang mahirap na 2 beses lang yung kaya nilang kumain sa isang araw, no? Yun yung nasa loob ng pamayanan ng isang squatter. And then meron din naman sa mga squatter, nandun lahat. Kumbaga, meron dun yung construction worker, meron dun yung nangangatulong, meron dun yung driver o mga tricycle driver, jeepney driver. So kung isa dun yung mga nagiging kasama ng mga tao na, halimbawa, kayo ang boss, di ba? May tao ka na construction worker at nakatira dun sa squatter. Tingin mo ba masamang tao siya? Ngayon naghahanap buhay siya para sa pamilya niya. O, halimbawa, ikaw ay isang so ay nakatira sa isang subdivision, no? Tapos meron kang katulong na nakatira sa squatter. Tingin mo ba yung tinanggap mo talagang masamang tao kagad, di ba? Hindi lahat kasi ng nasa squatter ganun yung ugali, ganun yung takbo ng utak. Kumbaga may mga tao pa rin talaga nagsisikap. Gaya namin, proud to be na nasa squatter kami. Kasi nga, yun yung buhay na kinagisnan namin. Di ba? Hindi na, okay lang kung pinanganak kami talaga may pera o may property, hindi mo kami makikita sa squatter. Kaya ngayon yung tinatawag na balanse ng ekonomiya natin. Ngayon kasi, kung lahat ng tao is mayayaman, ano pa? Sino pa yung mga magtatrabaho sa minimum? Sino pa yung magtatrabaho na mas mababa pa sa minimum? Sino yung magiging kasambahay? Sino yung mga maaring maaring tawagin nyo pag may repair sa mga bahay nyo o gusto nyo magpatayo ng bahay? Di ba? Sino yung mga magwawalis sa atin sa paligiran? O yung mga tinatawag natin ng mga 90s na tawag is Metro Aid. Di ba? Yung mga nagbabaso na kumukuha ng basura, yung mga nangungoleksyon ng basura, mga nagtatrabaho sa gobyerno o nagtatrabaho sa mga barangay. Di ba? Kaya nga, sabi doon na hindi lahat talaga ng nasa squatter is masamang tao o mga adik, di ba?
Yung addict, nasa buong pamayanan na natin eh. Nasa buong Pilipinas na eh. Mayaman, mahirap, merong addict yan. Mayaman, mahirap, merong magnanakaw dyan. Di ba? Hindi lahat. Meron din masasamang loob dyan kahit nasa pamayanan ka. Pero kung lahat isisisi natin sa squatter na halos parang down na down, no? Hindi ko rin naman sinasabi na lahat ng tao is ganun yung mindset. Meron lang talagang iilan na hindi ko maunawaan kung ano nga ba yung takbo ng isip nila. So hindi ko rin pinagtatanggol si squatter, no? Kasi dahil squatter ako, hindi. Kumbaga, sinasabi ko na kung ano nga ba si squatter para sa akin. Kasi laki ako dun eh. Simulat sa pool na isinilang ako, nakatira kami sa Riles, di ba? Wala kami property eh. So, squatter ko ito rin. Hanggang sa na-relocate na yung iba, ako naiwan kasi nga, syempre, nagpamilya, bumuo ng pamilya. So, may pangarap din ako kasi alam ko yung komunidad ng isang squatter eh. Pero hindi lahat doon ay masamang tao. May mga tao doon na talagang mabubuting loob. Yung iba nga tumutulong pa sa kapwa nila mahirap eh. Di ba? Yung iba, kapitbahay mo eh, pagka walang-wala ka sa squatter, eto, meron akong pagkain dito. Ganun sa squatter. So pagka ikaw kung halimbawa ikaw nasa village, may ganun ka bang kapitbahay? Hindi magkakanya kayo ng buhay. Kaya isa pa sa sinasabi ko, kung lahat kasi ay mayaman, wala nang kikilos sa ating lahat. Di ba? Walang magsisikap. Walang maghatid sa'yo ng gas stove. O yung tinatawag na M-gas, di ba? Baga lahat kasi ng maliliit, karamihan sa maliliit ay nakatira talaga sa squatter. Kaya mga ka-squatter ko dyan, huwag nyo rin i-down yung sarili nyo, di ba? Kumbaga ito yung dahilan natin para iangat natin yung sarili natin mula sa pagiging squatter hanggang sa makarating tayo sa pangarap natin. So nagiging motivation talaga namin siya, no? Kasi ayaw namin talagang minamaliit din yung mga kagaya namin. Kaya lang wala kami magawa. Kasi yun yung tingin ng iba. Pero may mga tao talaga tumatanggap sa amin ng bukol sa puso nila. As in kapwa-tao. Tao kami kung ituring. Kumbaga pagkakakain kami sa labas talaga namang kung ano yung kinakain nila siyang kinakain namin. May mga ganong klase talaga ng tao na hindi tinitignan kung saan ka man nakatira. Kundi ang tinitignan yung pakikipagkapwa-tao mo at tinuturing ka bilang isang tao. So sa mga ka-squatter ko dyan, push lang natin yan. Kung ano yung pangarap natin, abutin natin. Darating din yung araw na may isip ng ilan na mula sa squatter, lumaki ka nang galing sa squatter, pero nakuha mo yun, achieve mo yung pangarap mo sa buhay. So yun lang, isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga taga-squatter dyan. At kung ano man yung problema natin kinakaharap, normal yun kasi it's a part of life. Sabi nga, kung ano yung inilaan sa'yo ng Panginoon, siya rin naman makukuha mo o mararating mo. Sabihin, kung saan ka mag-umpisa, ganun talaga. Saan ka nag-umpisa, mahirap man yan o madali, yun yung ibinigay sa iyo ng Panginoon. So, lagi tayo magpapasalamat sa Panginoon. Siyempre, siyang gumagawa ng paraan sa ating buhay. Kahit na anong pagsisikap natin, kasi nga, hindi naman timano pag nagsikap ka, ayan ka kagad, hindi yun dahil sa iyo, kundi yun dahil sa dedikasyon mo rin. And pangalawa, una talaga sa lahat is yung Panginoon. Biyaya niya yan. So, yun lang, mga squatter. Sikap tayo.